Sige, so let us continue yung lecture natin sa reheat regenerative. So, another case now ng reheat regenerative ito. So, this is the problem. Steam at 5 megapascal and 370 degrees Celsius enters the first stage turbine and expands to 2.10 megapascal, where part of the steam is extracted for feed water heating in an open feed water heater. Okay? The remaining steam continues to expand in the first stage turbine to 1.32 megapascal. The steam is then withdrawn and reheated to 350 degrees Celsius before entering the second stage turbine. To the condenser pressure of 10 kilopascal. For a total steam flow rate of 10 kilograms per second, find the capacity of the power plant and B, the thermal efficiency. Okay, so bali ito yung magiging schematic diagram natin. Ayan. So papasok daw si turbine ay si steam sa my first stage turbine. Ito, yung pressure niya 5 megapascal, then yung temperature na ay 370. Okay? Until such time na mag-expand kay turbine in which mag-expand hanggang 210. Okay? Pagdating dito, 210 yung kanyang pressure and then mag-extract siya dito for feed water heating. Okay? Let Y will be the fraction of steam, okay, na na-extract. And then yung natira ay patuloy na mag-expand dito sa ating first stage turbine until sa time na yung magiging pressure niya 1.32. So yon, yung natitirang yon is ibabalik sa my furnace for reheating. Okay? So marireheat siya, so same pressure 1.32 and then yung temperature niya ay 350. So ito yung papasok sa my second stage na turbine and then paglabas niya, ang magiging pressure niya ay pressure ng condenser. Okay? Ayan. So kunin natin yung mga enthalpies, no? So H1 is equal to 191.83. So kaparehas lang ito ng H1 doon sa example number 2, no? Doon yung H2 natin is siya rin lang, no? Parehas din lang naman doon sa example number 2 which is 193.94 as well as yung H3 natin, no? So same din yung H3 natin, that is equal to 920.15. So kung gusto ninyong malaman kung paano nakuha yung mga enthalpies ng mga to, so it would be better na balik na panoorin ninyo yung sample number 2, no, ng reheat regenerative. Okay? Then yung H4 natin, ganun din lang. Ito ko na lang ilagay yung H4. This is equal to 923.57. Yung H5 is kaparehas din lang. This is 3120.5. Then yung corresponding S5 niya ay 6.5317. Yan. Ano pa? Yung 6 iba na eh. Tama ba? 6. Parehas na. Yung enthalpy ng 6 kasi parehas yung yung pressure tsaka temperature ng papasok sa may turbine doon sa example number 2 tsaka yung pressure ng extraction is parehas na 2.10. So ibig sabihin parehas sila, no, which is equal to 2906.3. okay, yung 7 natin siyempre mababago na yan kasi nga iba na yung kanyang pressure. Okay, ganun din dito kay Y, iba na kasi yung pressure ng papasok, no, sa may second stage turbine. So mababago na rin yung entropy dito, hindi na katulad nung second, no, na example natin. Okay? So check natin yung mga meron ng enthalpies para alam natin kung ano pa yung mga hahanapin. Yung 5 natin, so yung 7, 8, tsaka si 9.
Okay, yan. Sige. So, state 9. State 9. State 7. So, state 7. Ano ba yung state 7 natin? Ang pressure niya is 1.32 megapascal. And then galing siya kay turbine. So yung S7 mo is equal dun sa S5, which is equal to 6.5317. Next. So that the enthalpy is, kailangan mo nating malaman kung ano yung kanyang condition, kung yan ba ay superheated or wet. So punta tayo sa, hanapin natin si 1.32 megapascal sa table 2. 1.32, asan ba yung 1.32? Ito yung 1.32 natin. Okay, then yung kanyang SG is 6.4900. Ayan. 6.4900 yung kanyang SG. So kung yung SG natin is less than sa ano natin, ayun. Mas malaki yung S7 kaysa dun sa SG at 1.32, which is 6.49 lang. So this means na siya ay superheated. So punta tayo sa table 3 para hanapin yung properties. So hanapin natin ang 1.32. Patay. So wala tayong 1.32, 1.35 ang meron, tsaka 1.30. So kailangan mag-interpolate. But anyway, para mapabilis yung solution natin, palitan na lang natin yung pressure dito. So siguro 1.30 na lang to para mabilis, no? 1.30. Ayan. 1.30. Ayan. So ayan. Pinalitan na natin yung pressure ng 1.30, no? Okay, dito palitan din natin ng 1.30 ito. Ayan. So anyway, check na lang natin ulit. So ang SG mo kapag 1.30 yung pressure is 6.49. Mas malaki pa rin yung yung S5, yung S7, 6.5317. Okay, so superheated pa rin to. So hanapin natin si 6.53 dito. Dito sa pagitan dito, no, banda. So mag-interpolate lang tayo dito, no? Anyway, tinuruan ko naman na kayo kung paano mag-interpolate. Ayan, so yan. Okay, kung gusto ninyong balikan yung kung paano yung pag-interpolate, no? Panoorin nyo na lang yung example number 2 natin sa regenerative. Andun yung technique kung paano mag-interpolate gamit ang calculator, no? Technique. So yung enthalpy ng 7 is equal to 2804.6. Okay, sa may state 8 natin, ang pressure doon ay 1.30 megapascal, and then ang temperature is equal to 350 degrees Celsius. So yung enthalpy ng 8 natin, papasok ito sa turbina, kaya kailangan kunin yung entropy din. 1.30 tapos 350. Ito yung 350 natin. Ayan, 3151.6, no? 3151.6. Tapos yung entropy niya ay 7.1727. 7.1727. Okay? Ayan. So, yung 9 natin. So, sa my state 9 natin, ang pressure doon is equal to 10 kilopascal. And since galing siya kay second stage turbine, which is ang state doon na papasok is 8. So, ang S9 natin is equal to S8. Ayan. Okay. So, check natin kung siya ay wet. Paano malalaman kung siya ay wet or superheated?
punta tayo sa 0.01 megapascal, which is equal to 10 kilopascal, no? Okay, ito, no? Ayan. Ang SG natin doon sa 0.01 megapascal is ito. This is 8.15, which is greater than yung entropy natin at state 9. So, ibig sabihin siya ay wet. So, kung wet, kailangan kunin ang XH, which is equal to SH less HF over SFG. So, at 10 kilopascal, no? So, 7.1727 less 0.6493 ito, SF at 0.01 megapascal, and then ang SFG dyan is 7.5009. Ayan, so bali ang makukuha is 0.8697. Then, ang enthalpy ng 8 natin, that is equal to 9. 9 pala to, no? 9. It should be 9. Meron na pala tayong 8. HF plus HFG. So, this is equal to 191.83 plus 0.8697 times 2392.8, no? Okay, 2272.8. So, kompleto na, no? Pwede na natin kunin yung capacity or yan yung power output ng planta. So, before that, kailangan muna natin kunin yung Y. Kasi hindi natin makukuha yung work net kapag walang Y. Okay? Para makuha yung Y, kailangan munang mag-energy balance doon sa ating feed water heater. So, mag-energy balance tayo sa may feed water heater, no? M2H2 plus Y enthalpy ng 6 equals M3H3. But yung M2 natin, that is equal to 1 less Y. And then yung M3 natin, kapag mag-mass balance tayo, magiging 1 yan. Okay, yan. So, 1 less Y. Oops, mahalaga yung ano yung mga na-check ko, hindi nila sinasali yung yung close and open parenthesis, nagkakamali sila pagdating doon nasa sagot. So, 193.94 plus Y 2906.3 is equal to 1 times 920.15. So, yung Y is equal to 0.2677. Okay, so same as yung sa sample number, number 2 natin, no? Kasi nga, parehas naman yung parehas kasi yung enthalpy natin dito, tsaka dyan. So, ganoon talaga yung mangyayari. Okay, magkaparehas yung enthalpy ng case number 1, example number 2, dito. Yung enthalpy ng case number 2, enthalpy 2 ng example number 2 ay parehas. Yung enthalpy 3 ng example number 2 ay parehas. And then yung enthalpy 6 ng example number 2 ay parehas dito sa problem natin na ito. Okay? So, parehas talaga yung makukuha. Okay, yan. Then, pagdating dun sa work ng turbine, tignan natin kung mababago. Okay? What if gamitin kaya natin yung TS diagram para ma-solve yung work ng turbine? Pwede rin naman yan, no? Okay? So, try natin. Gamitan ng TS diagram. Pwede rin namang energy balance, pero para maiba, gamit tayo ng TS diagram, no? So, ayan. So, 5 megapascal 370. Okay? And then, ito yung state 5 natin. Yung 6 natin is superheated. Okay, ito yung 6 natin. So, papunta ito dito, no? Next is yung 7 natin is naging wet pero galing din siya dito, no? Sa may first stage turbine.
Naging wet ba to? 7. Superheated pa rin. Superheated pa rin. Ayan. 7. Ito yung 7 natin. Tapos, pagdating dito, nagkaroon ng reheating, no? Pero mas mababa na yung temperature niya. So, this is 8. And then, 9 is wet na yung 9. Okay? And then, ito si 9 na condense naging saturated liquid. So, si 1, si 2 pinamp, and then si 3 naging saturated liquid at anong pressure nito? At ito yung si 10 megapascal, ito si 2.10 megapascal, ito si 10 kilopascal, no? So pupunta siya dito. Ayan, ito na si 3, and then si 4 may papump. Ayan, dito na si 4. Okay, so let us solve the turbine work gamit ang TS diagram. So ito ay Y. So pagdating dito, 1 less Y na to, no? So 1 less Y na rin dito. Itong pagitan ng 6 to 7, ayan, pagitan ng 6 to 7 natin, 1 less Y. Kasi nagbawas na dyan. Dito, 1 pa lang yan buo. Okay? So, ang work ng turbine per unit mass is equal to lahat ng pababa. Ito. 5, 6, 7, 8, 9. Yan yung work ng turbine, no? Pero tingnan natin kung ano yung mass flow rate doon. So, 1 multiplied by H5 less H6, no? Kasi buo pa yung mass dito. Plus, isa pang pababa, ito. 6 to 7. Kaya lang, ang mass doon ay 1 less Y na. Then, 6 less 7 plus another na pababa, ito. So, this is equal to 1 less Y, and then, enthalpy ng 8 less enthalpy ng 9. Okay. So, substitute natin yung mga given values. So, 1, H5 natin is 3120.5 plus 2906.3 plus 1 less 0.2677. And then, enthalpy ng 6 is 2906.3 less dito sa baba ko na lang ilagay plus 1 less 0.2677, then 2906.3 less 7, 2804.6. Okay, another plus 1 less 0.2677, tapos baba. Pag ito na tayo, it's 8 less 9. Ang 8 natin is 3151.6 less ano yung enthalpy dito? 2272.8. Okay? So, yan yung work ng turbine per unit mass. So, this is 932.22 kilojoules per kilogram. Okay? Ayan. And then next, yung work naman ng pump, no? Ano kaya yung work ng pump? So, lahat naman ng pataas ngayon, no? Or sabihin na lang natin, lahat ng mga nasa left na pa-vertical ay pump. Lahat naman ng mga nasa right na vertical ay turbine. Okay? So, work ng pump per unit mass is equal to, actually, dalawa. Ito, tsaka yun, no? Kaya lang, ano yung mass dito sa 1 to 2 natin? 1 less Y. Kasi 1 less Y dito, oh. 1 less Y to. 1 less Y. So, 1 less Y, H2 less H1, plus, pagdating dito, buo na, no? Kasi nagsalubong na dito yung 1 less Y, tsaka yung Y. Okay, so magiging 1 na yon. 1, tapos H4 less H3,
So 1 less 0.2677, 193.94 less 191.83 plus H4 923.57 less H3 920.15, no? Okay, so yung work ng pump per unit mass is equal to 4.9651 kilojoules per kilogram. O yan. Okay, so yung work net per unit mass is equal to work ng turbine per unit mass less work ng pump per unit mass. This is 923.22 less 4.97, no? Okay, so this is 918.25, so kilojoules per kilogram. So yung magiging capacity ng power plant, i-multiply lang natin tong net ng mass flow rate. Okay, 918.25 kilojoules per kilogram. Mass flow rate ng steam is 10 kilograms per second. So cancel to. So the capacity of the power plant is 912.99182.5 kilowatts. So yan yung capacity. Yan. Next, the thermal efficiency is equal to 1 less QR over QA. Ayan. Pwede rin naman work net over QA. Okay? Yan. Pero sige, QR na lang tayo. So gamit naman ang TS diagram para makuha yung QR ay yung area na ito, no? Yan. Area na to. Times yung mass. Ano ba ang area niyan? Yung haba, no? Ito. Yan. Times yung height. Okay? So this is, in terms of enthalpy, yung QR per unit mass natin, that is equal to 1 less Y. Kasi nga, yun yung dumadaloy dito sa may condenser natin. Okay, ito, 1 less Y yung dumadaloy dito sa may condenser natin, no? 1 less Y. Yan. 1 less Y. Okay. So 1 less Y multiplied by H9 less H1. 1 less 0.2677. H9 is 2272.8 less 191.83. Then yung QR per unit mass is equal to, this is equal to 1523.9. Okay, so next na hanapin na lang natin ay si QA. So gamit ang TS diagram, ang TS diagram natin ay, kung dito sa ating sa schematic diagram, lahat ng papasok, no? Ayan. Mag-start tayo sa papasok tapos pa dun sa palabas. Okay? So kung dito sa ating TS diagram, ang papasok sa my furnace ay ito, si 4. Then exit niya ay 5. And then ito. Ayan. Pero siyempre, para hindi kayo malito, siguro gamitin na lang natin yung ating schematic diagram. So lahat ng papasok, lagyan natin pala dito yung QA. Lahat ng papasok ay equal sa palabas. So yung papasok dito is 4 QA tsaka 7. Yung palabas is 5 tsaka 8, na? So that would be papasok QA plus M4 H4 plus M7 H7 is equal to yung lumabas 5 H5 plus isa pa 8 M8 H8, na? Okay, so QA is equal to wait,
ang M4 natin is equal to 1. Ang M7 natin is equal to, balikan natin yung schematic diagram. Ang M4 natin is 1, yung 7 natin is 1 less Y, yung 8 is 1 less Y, yung 5 is 1. Okay? So, M7 is equal to 1 less Y, tapos M8 is equal to 1 less Y, then M5 is equal to 1. Okay? So, QA is equal to 1. Ipagsamahin na lang natin yung parehas ang mass. 4 tsaka 5. H5 less H4 plus 1 less Y. Tapos 8 less 7. H8 less 7. Okay, so 1 H5 is 3120.5 less H4 is 923.57 plus 1 less 0.2677. Ang enthalpy ng 8 is 3151.6 less enthalpy ng 7 is 2804.6 na. So yung QA is 2451.0. So kilojoules per kilogram. Ayan, so the thermal efficiency is equal to 1 less ang QR natin kanina ay 1523.9, then 2451.0. Okay? So ano kaya yung makukompute na thermal efficiency? 1 less 1523.9. Oh, ang taas. This is equal to 48.84%. I don't know kung baka mamaya may mali na naman ako. Okay? I don't know, baka may mali na naman. 2451. Tama naman, 48 point ano. Okay, sige. QR is 153.9, then QAF. Okay, sige. Thank you for watching. Good luck.